May tanong ako, nawalan ka na ba ng yaman? Halimbawa, binaha ang bahay mo. Yung mga furniture, mga kasangkapan na pinag-ipunan mo, pinagtrabawan mo, pumunta ka pa sa abroad, nagpadala ng pera dito. Yung misis mo naman talagang maingat na maingat sa pagpili, talagang yung pinakamaganda. Ayun, sa isang iglap, baha, nasira, nawasak, ang sakit noon. O kaya, pinasukan ka ng mga magnanakaw. Yung mga pera tsaka yung mga equipment na pagkamahal-mahal, ninakaw na lang. Nakakainis tsaka ang sakit-sakit. Pangatlong halimbawa ko, nag-invest. Nag-invest ka ba sa isang bagay na wala ka namang alam? Binulungan ka lang ng kapitbahay, kaibigan. Ayun, binigay mo yung life savings mo na ilang taon mong pinag-ipunan. Binigay mo sa isang bagay, hindi. Scam pala. Nangako kasi ng 20% profit, Brother Bo. May 20% profit. Pag sinasabihin ako ng ganyan, 2% a month lang nga. Hirap na yan eh. Pero ano yung 20%? Hindi negosyo yan. Scam yan. Basta pag mataas yung mga binibigay, alam nyo, ang sakit. Pero ito ang pag-uusapan natin ngayon, nawalan ka. Biyaya yan. Brother Bo, ano yan? Pag-uusapan natin ngayon. Alam mo, ako, kwento lang nangyari na yan sa akin, no? Hindi ako nabaha. Pero maraming mga tao, kasi nung panahon nung medyo bata-bata pa, wala akong alam tungkol sa pera. So, may mga negosyante na, Brother Bo, mag-invest ka naman sa negosyo ko. So, tapos nangangako ng 2% a month, no? Interest. Ako naman, walang alam-alam eh. So, sige, bigay dito, bigay doon. Ayun. Hindi magso-survive ang isang negosyo pag ganong klaseng interest, no? Bihirang-bihira. Ay, nako. I've realized and learned my lesson. So, the first gift ng pagkawalan ay yung may tinuturo ba ang disgrasya na to, ang kalabidad na to, ang problema na to. Merong bang lesson na kailangan kong matutunan para hindi na magawa ulit, no? So pag kunyari binaha ka, baka naman may sinasabi si Lord na gawa ka ng paraan, no? I don't know what that is. Lipat ba or find a way? O kunyari, mga scam. Sige, be wiser. Wag na. Now make a decision and find a way. In fact, I'm praying for you, I'm praying for you right now habang you're watching this video na ibalik sa iyo ang nawalan sa iyo times 7. Sa pangalan ng Panginoon. May you receive and return sevenfold. Pero ito na. It's also a gift because you learn the beautiful call of detachment. To understand na ang buhay natin sa mundo, it is not about material things. At pag nawalan ka, although masakit na masakit, use that. Gamitin mo na lang, no? Bilang isang hakbang on maturity. Ibig sabihin, spiritual maturity, ibig sabihin, Lord, ang sakit-sakit na nangyari pero I'm detaching and Lord, I want you to be the focus of my life. May kwento ako. Final story. One day, may props pa ako there was a tourist. Ayan. Pumunta siya sa isang monastery. Yung saan nakatira yung mga monks. Tapos, ang ganda-ganda sa monastery. Picture siya ng picture. Tapos, sinabi niya, ay, ang ganda-ganda grabe, ang ganda. Picture-picture. Sa chapel, sa ground, sa flower, sa hardin. May nakita niya, yung mga tulugan ng mga monk. Pasok siya. Hindi niya nakita yung word yung sign na private. So, pasok siya. Tapos, yung unang kwarto, bedroom ng monk, pasok siya. Pagbukas niya, shock na shock siya. Kasi, walang laman. Table na maliit, no? Silya na maliit. Yung kama, pagkaliit-liit na, ang nipis-nipis ng kutsyon. Tapos wala nang iba. Talagang sinabi niya, ano ba to? Tapos dumating yung monk, medyo surprised yung monk, may tao sa loob ng kanyang bedroom. Tapos sinabi ng turista, saan yung mga gamit mo? Father, saan? Tapos ngumiti yung monk.
Tapos sinabi niya, ikaw, saan mga gamit mo? So sinabi ng turista, turista po ako. Dadaan lang po ako. Hindi ko... Nakuha niyo, Father? So sinabi ng monk, ikaw, nakuha mo ba? Na lahat tayo, turista. Lahat tayo dumadaan sa mundo. And a day will come, mawawala tayo dito. In Luke chapter 21, si Jesus nasa templo. Tapos may mga tao manghang-mangha sa ganda ng templo. Sinabi ni Jesus, one day mawawala to. Totoo. Prediction ni Jesus, 70 AD, sinira ni Roman General Titus yung buong templo. Alam mo, maski gaano kaganda ang bahay, gaano kadami yung salapi natin, learn to be detached. In fact, I want to lead you in a prayer. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, sabay-sabay tayo. Lord, gawin mo namang mas detached yung puso ko para ma-realize ko, Lord, ikaw talaga ang sentro ng buhay ko at wala nang iba. At Lord, salamat sa mga lessons na minsan at madalas masakit, Lord, yung mga nangyari sa buhay. Pero I will follow you no matter what. Pagpalain ka ng Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nagpapasalamat po ako sa mga full-time supporters through Facebook at for sharing in the ministry. Kung hindi ka pa supporter, click that link that says support now. Tsaka sa YouTube, malapit na po magkakaroon ng join button. Hinahanda ko lang po kayo if you want to be part of our mission. Maraming salamat, and I will see you tomorrow.